November 30, 2025, last day of November of this year. So, sa umaga pong ito, nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoong Hesukristo na naririto muli tayo para sa panibagong vlog at video para po sa inyo. Ang topic po natin ngayon ay talagang very exciting sapagkat sa pagsulpot ng maraming technologies like AI at meron pa raw pong isang technology na lilitaw, no? At ito raw po ay mas lalong magiging kapaki-pakinabang pagdating ng halimaw. Okay? Ano man po yan, hindi na po natin naabutan ng mga yan sapagkat dadagitin na tayo ng mahal na Panginoong Hesukristo. Okay? So, may mga Bibles po ba kayo? If you have your Bibles with you, kindly open it with me sa Revelation chapter 13 o itong Bible natin ngayon ay Tagalog, so Pahayag Kabanata 13, no? Dito, alam naman natin ay patungkol sa isang halimaw na lilitaw sa buong mundo na kung tawagin ay ang Antikristo. So, kung nakaredy na po kayo, nakaredy na po tayo, let's proceed. I'm opening it right now. Okay. Mahirap yatang buksan eh. Ayun. So, ang babasahin lang po natin, yung concentrate po tayo dun sa Revelation chapter 13. Mag-uumpisa po ako sa 3, no? Hindi po natin mababasa lahat. Limitado lang po si TikTok ng 10 minuto for us. Pero enough na rin po para makagawa tayo ng isang magandang video tungkol po dito, no? So, ang Pahayag Kabanata 13. Okay, babasahin muna natin 3 hanggang 5 yung verses. Ito po yung Bible. Ayan, ganyan na. Mano no? Ayan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay. Ngunit ito'y gumaling. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Okay? Malungkot na senaryo during the end times ay yung mapapasunod ng halimaw ang buong mundo. Magkakaroon siya ng power. Nabasa natin kanina, siya po ay nasugatan, no? Alam niyo ang Bible, pag sinabi ang nasugatan, kumakatawan po ito sa kamatayan, no? Namatay ang halimaw o itong Antikristo, namatay po siya. Subalit dahil sa mirakulo na gagawin ni Satanas, no, sa pamamagitan ng halimaw, mabubuhay po yung halimaw. Pero alam niyo po pagkabuhay ng halimaw, hindi na po yun yung Antikristo. Yun na po si Satanas. Many scholars truly believe that, including me, na si Satan na po yun. Kasi si Satan, ever since, pangarap niyang masamba siya ng buong mundo. At sabi pa ng person ng Bible, alam ni Satanas na yung panahon niya nabibilang na eh. So talagang gagawa siya ng paraan. Alam niya na talagang maikli na lang yung panahon niya, kaya gagawa siya ng paraan para masamba siya. Hindi nga lang po direkta kasi mahahalata. Kaya gumamit siya ng kanyang puppet, the Antichrist. Ito po yung Antikristo. Ang Bible po ay precise at very specific po dito. Ito po ay isang doktrina ng Biblia na ever since noong pang mga nakaraang siglo, pinag-uusapan na. Meron nga lang pong iba-ibang mga views regarding eschatology, views, matters, you know what, but kung titignan po natin, iisa lang po talaga yung banggit po dito. May lilitaw na halimaw. Alam nyo, yung mga nangangaral po nung araw, like mga 15th century, mga something like that, yung mga dark ages, they don't know yet much more about technology like we do now, no? Kaya, syempre, actually, sabi po nila, hindi lang daw po approaching eh. Talagang nandito na raw po tayo. So, anytime, malapit na raw mag-second coming. Tandaan po ninyo, punong-puno po ng senyales o signs ang second coming. While ang rapture, wala po siyang senyales. Kaya sabi ko nga po kahapon, kung malapit na pong mag-second coming at nakikita na po ng maraming Bible scholars na malapit ng second coming,
mas malapit na po ang rapture sapagkat ang rapture ay isang mystery na kay Pablo lang po ibinigay. Actually, pati ang pagiging mga Kristiyano natin, misteryo po yan kasi tayo po, sabi niya, ang misteryo ay ang mga Gentiles ay maikunek sa Diyos, makasama sa paghahari ng Diyos. No? Kaya ito po napakaganda. Tandaan niyo po, huminto ang orasan sa mga Hudyo nang i-reject nila ang Diyos na nagkatawang tao na si Jesus. Subalit tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako, kaya marerestore pong muli, no? Yung orasan sa kanila, at mangyayari lang po na marerestore ang orasan sa kanila kapag ka nag-rapture na. Kaya ang rapture of the church is an imminent event without any signs. Okay? At pag nag-rapture na po, higit pa dyan sa nakikita niyo sa litrato ang mangyayari. Yes, lalabas ang Antikristo, maamong tupa. Kasi alam niyo, pag nag-rapture, yung mga tao takot na takot. What happened to those millions of people? Bakit sila nag-vanish? Bakit nawala ng ganun-ganun na lang? Okay, so wala silang sagot. I mean, they are asking questions. Too many questions in mind. But, merong isang lalabas sa senaryo. Punong-puno ng mga sagot. Wala ka pang tanong, may sagot na. Ito nga po ay ang halimaw o ang Antikristo. Kaya ayon po sa nabasa natin kanina, since ang halimaw na ito nagpakita na ng maraming kagilagilalas na bagay, nagpakita ng mga bagay na nakita ng mga tao na nasosolve na yung mga bagay-bagay na nahihirapan sila. Kaya nung sabihin na natin na baril ang halimaw na ito, o ang Antikristo ito, mamamatay po siya. At siya po ay ibuburol. Habang nakaburol siya, no? Siyempre, high-tech na po noon. Naka-live yan sa Facebook, sa YouTube, naka-live, no? Lahat na ng platforms naman naka-live siya. After 3 days, mabubuhay po siya. At makikita yan, masasaksihan ng buong mundo. Hindi po ko nagsabi niya ng Bible po, no? Kaya pag nabuhay siya, that's it. That's it. He can require anything. Dahil may nasaksihan na mirakulo ang buong mundo, bumilib sila, and that will be it. Magre-require siya na lahat ay matatakan ng kanyang tatak 666. Those who refuse, pag may refusal, pahahanap niya, papapatay niya. Pero good news dun sa mga nag-refuse, sapagkat sila po ay tatawagin mga tribulation saints. Sapagkat yung mga magre-refuse ay ang makakakilala ng salita ng Diyos. Makikilala nila sa Biblia na si Jesus lang ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. And from there, they will reject anything coming from the Antichrist at hindi sila susunod. Magtatago po sila kung saan. Pero kapag ka naabutan sila, magpapapugot po sila. And I believe yung mga ibang mga nakakilala sa Panginoon, kusang loob na po sila magpapapugot. Dahil yung courage ay galing po sa Diyos, hindi na po sa kanila. Okay? At yan po ay mangyayari. Hindi po ito delusion, hindi po ito illusion. Yung iba nagtatawa kapag ka nakakarinig ng mga itong mga end-time prophecy. Okay, another end-time prophecy ka pa ng iba. Okay, another. Yes, another. At araw-araw, hanggang hindi nagra-rapture, gagawa tayo ng mga video gaya po nito. Para ma-remind ang buong mundo na there will come a day na magbabanish lahat ng mga Kristiyano. Millions of people will be banished. Millions will be gone in an instant, in a twinkling of an eye. Mangyayari at mangyayari yan. Sinabi ko ba? Dahil ako ba ang nagsabi? No. Dahil sinabi ng aklat na ito, ang banal na kasulatan ng Biblia. Di po ako nagsabi ng Biblia. Okay? So lahat po ng ito ay napakagandang katotohanan, reminder sa atin na kailangan na nating maniwala sa ginawa ni Kristo sa krus, tanggapin ang finished work niya at maligtas at makasama po sa rapture at hindi po ma-left behind. Ka-good vibes ka na ba? Huwag ka rin ma-left behind na hindi maging ka-good vibes. Dahil sa totoo lang po, ang mga videos dito ay walang bida kundi si Hesus Kristo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng buong mundo, past, present, future. Only Jesus is the Savior. And since we have Jesus, we have everything. Patuloy nating ini-enjoy ang buhay. Patuloy tayong nagiging maligaya dahil kay Hesus Kristo, kay Jesus na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay tubusin.
I-share ninyo mga video sa Daily Good Vibes sapagkat dito wala pong ibang tinataas kundi ang pangalan ng Panginoong Kristo at ang nalalapit niyang pagparito upang dagitin na po tayo sa araw ng rapture. Rapture first, then second coming. Rapture first, then second coming. Yan po ang katotohanan na nakalahad sa salita ng Diyos. Thank you. God bless.